Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes, garantisadong mabilis lang to. Pinag-iingat ang mga residente ng Albay sa epekto ng ashfall. Pinagsusuot ng face mask ang lahat. Kasabay nito, sinabi ng PHIVOLCS na wala pang lava flow na nararanasan sa bulkan at ang mga ibinugang pyroclastic density current lamang o uson. Narito ang report. Kuha ang time-lapse footage na ito mag-aalas 7 ng umaga kanina mula sa PHIVOLCS. Makikita ang pagbubuga ng mayon ng pyroclastic density current o uson na ayon sa ahensya ay aabot sa 1,000 metro ang taas. Ang uson ay pinagsamang abo, mga bato at gas na ibinubuga ng bulkan. Sa isang video mula sa netizen na si Chini Balasta, kita ang pagkalat at pagdaloy ng pyroclastic density current. Ayon sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, ilang barangay sa paligid ng Bulkang Mayon ang nakaranas ng ashfall sa Ligao City, Legazpi City, Santo Domingo, Malilipot at Daraga. Patuloy naman ang mga lokal na pamahalaan sa pamamigay ng face mask sa mga apektadong residente. Pinag-iingat din ng LGU ang mga apektado, magsara ng bintana at pinto at iwasan munang lumabas ng bahay dahil delikado sa kalusugan ang paglanghap ng abo. Pumalo na rin sa 983 ang bilang ng mga pamilyang inilikas sa Albay o mahigit 3,500 katao sa mga bayan ng Tabaco City, Malilipot, Kamalig, Ginubatan at Ligao City. Nag-abiso rin ng Albay Veterinary Office sa lahat ng mga nag-aalaga ng hayop at livestock na magsagawa ng tamang paglilikas. Maaari rin makipag-ugnayan sa kanilang opisina para sa koordinasyon. Nasa Albay ngayon si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang tingnan ang sitwasyon at pangangailangan sa lalawigan. Tinitiyak nito na may sapat na tulong ang DSWD para sa mga apektadong pamilya. We sustained it before, we didn't sustain it. We didn't get an idea. After Mayon, 2023, nagkaroon ng dalawang Canlaon eruptions. Nagkaroon kami ng oil spill rin sa Mindoro. Those all protracted for 6 months. And kaya ng DSWD. Samantala, nilinaw naman ng PHIVOLCS na hindi lava flow ang nakita kagabi sa crater glow, kundi mga pyroclastic density current na dumadaos-os. Kung dati ay DPWH ang nangunguna sa konstruksyon ng farm-to-market roads, ngayong taon inilipat na ang pangangasiwa nito sa Department of Agriculture. Ang mga hakbang na ginagawa ng DA para hindi makurap ang pondo para dito, alamin sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Ngayong Department of Agriculture na ang nakatoka sa konstruksyon ng mga farm-to-market roads. Target nitong maitayo ang higit 2,200 kilometers na farm-to-market road sa loob ng 1 taon. Itinataya naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang kanyang pangalan para tiyakin na hindi makokorap ang budget na nakalaan para sa pagtatayo ng mga kalsada. Well, unang-una, pangalan ko ho at pangalan ng ating Pangulo naka dito. At ang ating Pangulo ay talagang malinaw ang direktiba sa amin lahat. Keep it clean, do it fast. Higit na mas mababa rin daw ang cost per kilometer ng itatayo nilang mga kalsada kumpara sa costing noon ng DPWH. Sa 2026 national budget, 33 billion pesos ang approved budget para sa farm-to-market roads. Including VAT ito, VAT inclusive, nasa 14.5 million per kilometer with VAT na yan, with the canal pa, with the canal. Ang dating costing ng DPWH na previous DPWH, hindi yung ngayon of course, no, was 18 million. Nakikipagtulungan na rin ngayon ang DA sa mga civil society groups para matiyak na tama ang paggamit ng pondo at mamonitor ang progreso ng mga ginagawang kalsada. Ilulunsad rin ng DA ang transparency portal ng kompletong listahan ng mga farm-to-market road. Nauna nang sinabi ng DA na nasa 60,000 kilometers pa ang kinakailangang farm-to-market road para mapababa ang presyo ng pagkain at mapataas ang kita ng mga magsasaka. Samantala, gamit ang 14 billion pesos na pondo para sa programang 20 pesos per kilo na bigas, target ng DA na makabili nito ang 15 million families ngayong 2026. Unti-unti na rin daw dinadagdagan ng DA ang kadiwa stalls na nagbebenta ng murang bigas.
that will actually, of course, may limit naman yan na 10 kilos per household per month lang, ano, dun for the general public. That will help ease yung inflation, no, sa bigas and help control yung presyo ng bigas. Para matiyak ang food security sa bansa, itatayo ng DA sa Clark, Camarines Sur at Bukidnon ang ilang food hubs na siyang magiging bagsakan ng mga gulay ng mga magsasaka, habang 2 mega cold storage naman ang itatayo sa Taguig City at Camarines Sur para sa buffer stock ng gulay at karne. Michelle Galiang para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pa mga balita, patuloy ang pagdating ng mga deboto sa Quirino Grandstand para sa tradisyonal na pahalik isang araw bago ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Libo-libong deboto dumalo sa Penitential Walk with Jesus sa Cebu at total gun ban at signal jam ipatutupad sa Ati-Atihan Festival. Mabilis sa balitang hatid ni Era Joy Briones mula Kalibo Cable News. 240,000 deboto ang sumama sa Penitential Walk with Jesus mula Fuente Osmeña hanggang Basilica Minore del Santo Niño kaninang madaling araw. Nagumpisa ang paglalakad ng mga deboto alas 4 na madaling araw na umabot hanggang pasado alas 5 na madaling araw hudyat ng pagbubukas ng 461st Fiesta Senior Celebration. Sinundan ito ng misa sa Basilica na pinangunahan ni Vice Rector Father Danilo Carrido ng OSA. Patuloy ang pagdating ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno para sa tradisyonal na paghalik sa Quirino Grandstand sa Maynila. Kaninang umaga, umabot na ang pila sa may bahagi ng Rojas Boulevard. Naka-standby ang Manila City DRRM Office Medical Response Team sa paligid ng Quirino Grandstand upang magbigay ng paunang lunas at medical assistance sa mga deboto. Target naman ng National Capital Region Police Office na paikliin ang translasyon ngayong taon. Mula sa 20 hours and 45 minutes noong 2025, inaasahang matatapos ang prosesyon ng Poong Jesus Nazareno sa tinatayang 10 hanggang 12 oras na lamang. Ipinahayag ng Legal Office ng LGU Kalibo na magsisimula ang gun ban mula January 12, 2026, alas 12 ng hating gabi at magtatapos sa January 18, 2026, alas 11:59 ng gabi. Nilinaw ng mga otoridad na mga nabanggit na hakbang ay bahagi ng komprehensibong security measures upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa buong panahon ng Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival. Magkakaroon din ng signal jamming sa mismong araw ng selebrasyon sa January 18 mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, particular sa Pastrana Park area, bagamat inaasahang may ilan pang karatig lugar ang maapektuhan. Humigit kumulang 2,400 na pulis ang ide-deploy ng Aklan Provincial Police Office para sa pagdiriwang ng Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival 2026. Era J. Briones para sa All TV News, Channel 2. Sa sports balita, quarterfinals bound na si Pinay tennis star Alex Ayala matapos nitong talunin si Petra Marcinko ng Croatia sa 2026 ASB Classic. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. In control si Ayala sa opening set ng kanilang laban kontra world's number 82 na si Marcinko. Dinomina ni Ayala ang first set 6-0. Nag-adjust man sa sumunod na set ang pambato ng Croatia ay napigilan pa rin ni Ayala ang rally nito para makuha ang panalo sa second set 6-2. Sa post-match interview, sinabi ni Ayala na may magagandang shot si Marcinko. Sinubukan din ito dumikit sa laban pero overall masaya siya na nakuha niya ang panalo. Samantala, semis bound naman ang tambalan ni Ayala at Jovic sa women's doubles via walkover. Ibig sabihin hindi nakalaro ang tambalan nila Jessica Malekova at Renata Zarazua. Makakalaban nila Ayala sa semifinals ang Chinese duo na sila Xu Yifan at Yang Xiaoshuan. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan niyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.